Pa-like, share and subscribe naman po mga master. Kabanata 1141. Si Tenichi at ang kanyang mga tauhan ay lahat ay nakakaramdam ng pagkalumbay. Ang detalyadong plano na inabot ng ilang buwan upang mabuo ay natapos sa sakuna. Hindi nila maintindihan ang debosyon ng mga makabayan kay Erudia at sa makatuwid ay hindi pa rin maintindihan kung bakit si Azure ay dumating upang iligtas si Zoe. Hindi ba dapat mas mabuti para kay Windsor kapag naalis na si Levi? Siya ang magiging numero 1 sa Erudia. Siya rin ang magiging Diyos ng digmaan. Sa madaling salita, mas makikinabang siya kapag nawala si Levi. Pero dumating siya para protektahan si Zoe. Hindi nila kayang ibalot ang kanilang mga ulo dito. Ito ang pinakahalatang pagkakaiba sa pagitan ng mga ideolohiya ng mga tao mula sa Erudia at ng iba pang mga bansa. Nasa picture ang lokong Windsor na iyon, kaya wala tayong magagawa. May kailangan pa tayong lumabas, ungol ng mga tauhan ni Tenichi. Nasa bingit na niyang isara ang sarili. Nagsumikap sila at nagawang pigilan ang Diyos ng digmaan. Pagkatapos ay dumating si Azure. Wala na talaga silang magagawa. Samantala, ipinadala si Zoe sa pinakamagandang ospital sa Stellar City, naghihintay sa pagsilang ng sanggol. Sinabi ni Levi na hindi ligtas sa labas ng Erudia. Tulad ng paano ito hindi ligtas. Sabi ni Logan. Bakit mo pa binanggit ang pangalan niya? Siya ay walang iba kundi isang bastard. Bulong ni Meredith. Sinulyapan ni Zoe ang lahat at mamulong, ayoko nang marinig muli ang pangalan niya. Huwag mo nang banggitin sa harap ko. Sige. Kasabay noon, sinundan ng patay na katahimikan. Sa pagkakataong ito, kahit sino ay makakapagsabi na si Zoe ay sumuko na sa kanya. Kung hindi, hindi na sana siya nag-abroad at hinayaan ang kanyang anak na kunin ang kanyang apelyido. Sa mga anino, napapansin ni Windsor ang lahat. Kahit siya, cold-hearted as he was, ay nagpakawala ng buntong hininga. Mahirap talaga, maaaring kakaiba ito. Pagkaalis namin, narinig ko na umalis din ang God of War sa Northampton. Narinig ko na may isang bagay na lubhang apurahan na kailangan niyang harapin. Nagtataw si Logan. Naguguluhan, nagtanong si Meredith, talaga. Hindi ko alam na may mangyayaring bagay na makapagpapaalas sa kanya kay Erudia. Tama, ito ay dapat na isang bagay ng matinding pangangailangan ng madaliang pagkilos. Kung hindi, hindi siya umalis ng bansa. Kuwait, nagpatuloy ang mga Saturday tungkol sa Diyos ng digmaan. Tumingin si Zoe sa bintana, kalmado ang pakiramdam niya na parang hilingan. Ang tanging inintindi niya ay ang sanggol sa kanyang tiyan. Sinimulan niyang i-swipe ang mga larawan sa kanyang telepono. Nang makita niya ang isang larawan nila ni Levi, ang kanyang daliri ay sadyang nag-drone para sa delete. Ngunit nag-alinlangan siya dahil hindi niya magawa ang sarili. Ang sumunod ay litrato pa rin nila. Iniisip niya kung tatanggalin na lang niya ang mga ito. Nakita ng ilang nurse ang mga larawan sa kanyang telepono at naramdaman nilang agad na umagos ang dugo sa kanilang mukha. Nagpalitan sila ng tingin at nakaramdam ng panginginig sa kanilang mga gulugad. Muli silang sumilip, para makasigurado. O Panginoon, siya na. Ang ospital na ito ay ang rurok ng medikal na infrastruktura ng Kirea. Mga elitista rin ang mga taong dapat makausap ng mga nurse. Ang mga balitang umiikot sa bagay na ito ay kumalat sa matataas na lipunan lalo na sa panahong ito. Iyon ang dahilan kung bakit nakilala nila si Levi Garrison mula sa mga larawan. Oo, tumangala si Zoe at nagtanong, ramdam ang nerbiyos sa mga mata na iyon. Habang inilalayo niya ang kanyang telepono, may nahihiyang nagtanong, Ms. Lopez, asawa mo ba yan? Siya ay, lalagyan ng nobela. Taga-Erudia din ba siya? Isa pang boses ang pumasok. Oo, siya nga, tumanggaw si Zoe. Boom! Isa pang kinikilig na sagot ni Zoe. Kitang-kita ang kanilang takot. Ang babaeng ito na aalagaan nila ay asawa ng lalaking iyon. Nakakatakot masyado. Nakita ni Zoe ang lahat ng emosyonal na pagbabago sa kanila at nagtanong, parang kilala mo siya. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1142. Kami. Curious lang kami. Bakit wala siya dito kasama mo? Ms. Lopez, narinig namin ang mga lalaki ng Erudia ay lalong nagmamalasakit sa kanilang mga asawa.
Dahil sa mga taon ng karanasan sa pakikisalamuha sa mga matataas na elite ng Kirea, alam ng mga Nars kung kailan sila dapat magdila. Iniba nila ang usapan doon at pagkatapos. Nako, baka may negosyo siyang dapat harapin. Kaya pala hindi siya makakapunta. Lalagyan ng nobela. Hindi masyadong nag-isip si Zoe. Ang mga Nars ay nag-react ng napakabilis at hindi ibinunyag kung ano talaga ang kanilang nalalaman. Alam nilang hindi makakapunta si Levi dahil alam nila kung nasaan siya. Lumipas ang mga araw. Ang Blood King Palace ay mas malakas kaysa sa inaasahan ni Erudia. Buti na lang at si Levi ang namumuno at napigilan pa sila. Ang kailangan lang niya ay mas maraming oras. Lumipas ang 2 buwang nagpapahirap. Noong araw na iyon, hindi mapalagay si Levi. Hindi niya mailagay ang kanyang isip sa anumang ginagawa niya. Kung ang lahat ay mapupunta ayon sa plano, ang sanggol ay dapat ipanganak sa loob ng 2 araw na ito. Ang kanyang mga ugat ay nagpakita ng isang mataas na posibilidad na si Zoe ay nangganganak. Zoe, binaygo kita. Hindi ako nagdaos ng maayos na kasal para sa iyo. Ni hindi kita nagawang alagaan nang ihatid mo ang bata. Bumantong hininga si Levi. Naiintindihan niya na hindi ito isang bagay ng kabayaran. Sa anong paraan kaya siya makakabawi sa kanya? Palagi siyang wala sa lahat ng mga sandaling ito. Sa anong paraan siya makakabawi sa kanya? Sorry, Zoe, sabi niya habang nakakuyom ang mga kamao. Walang oras para sa kalungkutan dahil muli siyang nakipaglaban sa Blood King Palace. Sa isang ospital sa Kirea, hinarap ni Zoe ang isa pang malaking yugto sa kanyang buhay. Naghihintay sa labas ng operation room ang pamilya Lopez at Black. Gusto rin sana ni Emma na sumama pero sinabi ni Zoe na hindi. Wow! Matapos ang nakakatakot na mahabang paghihintay, isang panaghoy ang tuluyang bumasag sa katahimikan. Si Baby yon. Sa wakas, ipinanganak na ang sanggol. Ito ay isang babae. Si Zoe ay nanganak ng isang batang babae. Tuwang-tuwa siya sa kakaiyak. Si Levi, habang nakikipaglaban sa larangan ng digmaan, biglang gumaan ang pakiramdam. Sumunod siya sa frontline at nakipag-away sa mga piling mandirigma ng Blood King Palace. Zoe, anong ipapangalan mo sa kanya? Bumaling kay Zoe ang umaasang mga mata ng lahat. Tawagin natin siyang Forlivia Lopez, walang pag-aalinlangan niyang sabi. Halatang pinag-isipan na niya ito. Para Levi A. Diba? Pinigilan ni Aaron si Caitlyn bago niya natapos ang tanong niya. Alam ng lahat ng naroon kung ano ang ipinahihiwatig ng pangalang iyon. Masasabi rin nila kung gaano kamahal ni Zoe si Levi lalo na nitong 2 buwan sa Stellar City. Nagpadala pa siya ng isang tao para hanapin siya ng maingat noong siya ay buntis. Bagamat nakapagdesisyon na si Zoe, hawak pa rin niya ang panandaliang sulyap ng pag-asa. Gayunpaman, ang 3 buwang paghihintay ay nawalan ng pag-asa. Hindi siya dumating. Parang nagtatago siya sa angkan ng garrison. Wala pang 1 buwan, darating na ang taya sa pagitan nila. For Livia, nais ni Zoe na kalimutan si Levi Garrison, minsan at para sa lahat. Gusto niyang wala ng ugnayan sa kanya. Tay, Nay, mag-impake na tayo at umalis na tayo papuntang Erudia. Hindi na ako makakatagal dito, ani Zoe. Pero kakapanganak mo lang. Napakahina pa ng katawan mo, nag-aalala ang lahat. Na, ayos lang. Kakayanin ko. Siya ay persigido. Bumalik ang lahat sa Erudia ng gabing iyon. Inihatid sila ni Windsor pauwi. Iyon ang kanyang misyon, kung tutuusin. Nagmamadaling nagpumilit si Zoe na bumalik kay Erudia dahil may importante siyang aasikasuhin. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1143. Nakatayo si Emma sa pasukan ng Royal Villa sa Northampton. Kanina pa niya hinihintay ang pagbabalik ni Zoe. Mabilis siyang lumapit kay Zoe nang makita siya. Anong ginagawa mo dito? Umalis ka. Hindi ka welcome dito. Wala kang kinalaman sa batang ito. Agad namang pumasok sina Aaron at Caitlyn at humarang sa kanya. Nahihiyang tumingin si Emma kay Zoe at nagmakaawa. Zoe, hayaan mo akong mag-aalaga sa iyo at sa iyong anak. Babayaran ko ang mga gawa para sa anak kung hindi masunurin. Oo, dapat. Ang anak mo ay nagkasala kay Zoe sa mga karumal-dumal na paraan. Makatarungan lang na magbayad ka ng penitensya. Shine sa iba. Emma, okay lang. Magiging maayos kami ng aking babae nang wala ka. Isa pa,
Tapos na ako sa kanya at walang kasalanan. Mariin si Zoe sa sinabi niya. Sige, alagaan mong mabuti ang iyong sarili at ang sanggol, Zoe. Walang magawa si Emma habang tumalikod at umalis. Emma, wait, tawag ni Zoe. Oo, lalagyan ng nobela. Halika, tingnan mo ang sanggol, patuloy ni Zoe. Pumasok si Emma sa mansyon at napaluhan nang makita ang maliit na sanggol. Habang hawak niya ang sanggol na babae, naramdaman niya ang pagbubuklod ng dugo sa pagitan nila. Hindi ba maganda kung hindi umalis si Levi? Napakasaya na magkaroon ng pamilya. Nakakahiya naman. Itong unfilial na anak ay tumakas, katulad ni Tyrone. Tama, ang mga oras up. Umalis ka na. Hindi ka welcome dito. Itinaboy ni Meredith si Emma. Nako, bago ko makalimutan. Ang pangalan ng sanggol ay for Livia Lopez. Kita mo naman kung gaano kadeterminado si Zoe ngayon, di ba? Kaya lumayo ka sa aming paningin. Nakangusong sabi ni Meredith habang padabog na isinara ang gate. Thud. Nanginginig si Emma. Nakapagdesisyon na si Zoe. Ipinakita niya sa akin ang bata at ipinahayag na ganap na niyang pinutol ang relasyon kay Levi. Pangalan ng bata. Umiiyak si Emma habang pauwi. Sa abot ng kanyang pag-aalala, ang kanyang buhay ay isang lubos na kabiguan. Hindi lang siya nahulog sa isang walang pusong lalaki, maging ang anak niya ay kagaya niya. Anong itinatag na buhay? Ang angkan ng Garrison sa Oakland City. May nagsabi sa akin na ipinanganak ang anak ni Levi. Totoo ba yan? Tanong ni Tyrone. Oo, nagpahatid siya kay Kirea at bumalik siya sa Northampton. Pinangalanan nila siyang for Livia Lopez, tugon ni Damian habang tumatango. Alam niya ang lahat tungkol kay Zoe at pati na rin ang mga tao sa paligid niya. Tuwang-tuwa si Tyrone. Haha, ang ganda. Ang kanyang anak ay hindi karapat-dapat sa pangalang Garrison. Hindi sa ibabaw ng aking patay na katawan ay dadalhin niya ang karangalan ng angkan ng Garrison. Tama, wala pa ring balita kay Levi. 3 buwan na ang nakalipas. Oo, wala. Hahanapin ko sana ang katawan niya kung patay na siya. Pero wala. Para bang nawala siya sa hangin. Paanong posible iyon? Kumunat ang noo ni Damian. Ang bugger na iyon ay isang bagay upang maiwasan ang lahat ng aming mga pagtuklas, bulalas ni Tyrone habang kumikibot ang sulok ng kanyang bibig. Malamang wala siya kay Erodia. Nakakaawa namang duwag. Sumimangot si Damian. Well, malapit na ang pastahan natin. I wonder kung gaano karaming tao ang sumusunod dito. Sino ang nakakaalam na ang batang ito ay mabubutas? Siya ay walang iba kundi isang biro. Hahaha, isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Tyrone. At muli niyang pinagtibay ang kanyang aksyon na itakwil ni Levi. Nanatili ang fold sa noo ni Damian habang nagtatanong siya, pare, paano kung bumalik si Levi sa mismong araw na dapat bayaran ang taya? Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1144. Natarante nitong tanong kay Tyrone. Ito ay talagang posible. Maaaring itinatago ni Levi ang kanyang trump card sa lahat ng ito hanggang sa araw na dumating ang taya. Imposible yan. Agad na nakipagtalo si Tyrone. Wala pa si Levi noong ipinanganak ang sarili niyang anak, paano siya magpapakita ngayon? Tumanggaw si Damian. Tama ka. Kung maaari siyang umalis sa ganoong sandali, mas mababa ang dahilan para sa kanya upang magpakita sa taya. Huwag kang mag-alala, magiging katatawanan siya kapag hindi siya nagpakita. Baka sa mukha ni Tyrone ang paghamak at pangungutya. Napabuntong hininga si Damian, nakakahiya. Hindi natin makikita ang pagmumukha ni Levi kapag tuluyan na siyang nalaglag at nagsimulang humingi ng awa. Gayunpaman, umaasa sina Damian at Tyrone na darating si Levi. Gusto nilang ipakita sa kanya kung gaano kalakas ang mga Garrison. Untouchable sila. Hindi malulutas. Gusto nilang pagsisihan ni Levi ang pagbubuga ng mga kabastusang salita noon. Higit sa lahat, gusto nilang patunayan na mas makapangyarihan si Damian kaysa sa kanya. Higit sa lahat, tama ang naging desisyon ni Tyrone. Gusto ni Emma na pagsisihan ako. Parang mangyayari yon. Ano pa ba ang pagsisisihan ko ngayong tumakas na si Levi? Sa buong buwan, nanatiling abala si Zoe kahit kakapanganak pa lang. Isinama niya ang lahat ng hitsura ng Morris Group. Nagpumilit ang babae na tahakin ang landas na hindi nagawang tapusin ni Levi.
Sa ilalim ng pinagsamang pagsisikap ng kanyang sarili at ni Iris, nakakuha ng Morris Group ng mga kapansin-pansing resulta sa loob ng isang buwan at ngayon ay nakabalik na sa landas. Ito ay lubos na naguguluhan kay Zoe, lalagyan ng nobela. Bakit hindi nagsumikap si Levi? Nasa kanya ang lahat ng mga hitsura at koneksyon. Hindi ito tumagal ng ganoong karaming pagsisikap upang makagawa ng mga resulta. Higit pa rito, mas may kakayahan siya kaysa sa akin. Gayunpaman, pinili niyang sumuko. Napabuntong hininga si Zoe. Simula pa lang ay balak na niyang tumakas. Lahat ng concern na ipinakita niya sa akin noong mga buwan na iyon ay malamang para lang gumaan ang pakiramdam niya. Mabilis na lumipas ang oras, at dumating na ang araw ng taya ni na Levi at Tyrone. Kung hindi nawala si Levi, kailangan niyang nasa Oakland City ngayon para hamanin ang mga garrison. Kung magtatagumpay siya, papayagan siyang sumama sa kanila. Kung hindi, kamatayan lamang ang naghihintay sa kanya. Samantala, si Levi ay nakikipagdigma sa Blood King Palace sa loob ng 4 na magkakasunod na buwan sa larangan ng digmaan ng North Base 1. Sa pagkakataong ito, naninindigan siyang ganap na lipulin ang kanyang kaaway. Nako, hindi ba ngayon dapat ang araw ng taya ko kay Tyrone? Tanong ni Levi habang humihit-hit ng sigarilyo. Tama iyan. Dahil hindi ka makakarating sa oras na ito, hulaan ko na ang angkan ng garrison, o marahil ang buong Oakland, ay pinagtatawanan ka. Iyan ay sigurado. Siguradong gagawin mong katatawanan sa hindi pagsipot. Hindi maiiwasan iyon. Sabay-sabay na tugon ni Asher Dragon at ng iba pa kay Levi. Hayaan mo siyang magsaya habang tumatagal, nakangiting sabi ni Levi. Nga pala, kamusta na si Zoe at ang bata? Iniulat ni Phoenix kay Levi ang lahat tungkol kay Zoe. Ilang beses na nagsalubong ang mga kilay ni Levi, pakiramdam niya ay nasa tabi niya ang asawa. Laking gulat ng Oakland City ngayon. 10,000 mga mata ang nahulog sa angkan ng garrison. Sa kabila ng pag-alam na hindi darating si Levi, nagpa siya si Tyrone na isagawa ang seremonya ng pagtanggap ng hamon. Nagtipon ang matataas na miyembro ng garrison sa pasukan ng tahanan ng pamilya, kasama si Tyrone na nakaupo sa isang upuan. Si Damian at ang iba pang junior ay tumabi sa kanya sa magkabilang gilid. Ang mga miyembro tulad ni Phoenix, Hugh, at Titus ay naroroon din. Magpapakita man o hindi si Levi, nanatili ang kanilang paninindigan. Nakipagpustahan ako kay Levi Garrison ngayon. Nandito ako sa harap ng tahanan ng pamilyang Garrison at ipinahayag ko na tinanggap ko ang kanyang hamon. Sigaw ni Tyrone. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1145. Bilang pinuno ng Grey Wolf Squad, si Hugh ay masyadong matigas sa isang kalaban. Si Phoenix ay isang mataas na opisyal, kaya hindi rin siya mahahawakan. Pagdating sa martial arts, si Titus ang tagapag-alaga ng mga garrison. Marahil ay may pag-asa para kay Levi sa bagay na ito. Kung kami ay makipagkompetensya sa negosyo, maaaring magkaroon siya ng pagkakataon laban kay Damian, na nagmamay-ari ng 5% ng negosyo. Gayunpaman, ito ay walang iba kundi isang kislap ng pag-asa. Marami kay Erodia ang nakakaalam ng taya sa pagitan ng mag-ama. Kaya naman, isang malaking bilang ng mga mamamayan ng Oakland City ang nakapaligid ngayon sa tahanan ng pamilyang Garrison. Kasama sa mga taong sina Tiffany Meyers at Martin Preston. Sina Benny Quinten at Abigail Rogers ay dumating, lalagyan ng nobela. Hindi tulad ng iba, ang iilan ay narito upang panoorin kung paano crush ni Levi ang angkan ng Garrison. Alam na nila kung sino ang totoong pagkatao ni Levi. Karamihan sa iba ay dumating para lamang manood ng palabas. Nandito lang si Jason Lowe dahil naaawa siya sa kaibigan. Nais niyang tumakbo si Levi sa malayo sa halip na magpakita. Sige, oras na, anunsyo ng mayordomo ng sambahayan ng Garrison. Hindi pa dumarating si Levi Garrison, ibig sabihin, na forfeit na niya ang hamon. Ang isang duwag na tulad niya ay hindi karapat-dapat na maging bahagi ng angkan. Kaya, mula rito, babawiin natin ang kanyang apelyido. Mas matagal siyang magiging Garrison. Sa sandaling ito, si Levi ang naging nakikitang biro sa bahay. Siya ngayon ay binansagan na isang ganap na kahihiyan at kahihiyan. Naikuyom ni Abigail ang kanyang mga kamao. Bakit wala ka pa, Levi? Bilasan mo. Huminga ng malalim si Tiffany.
Kung gaano niya inaasam na makita ang kanyang Prince Charming na naghahari ng takot sa angkan ni Garrison. Sa kasamaang palad, ilang buwan nang nawawala si Levi. Kaya naman, malabong magpapakita siya ngayon. Si Tyrone ay gumawa pa ng paraan para dalhin si Emma. Ngayon, lumingon ito sa kanya at ngumisi. May gusto ka bang sabihin ngayon? Haha, ganoon pa rin ba ang iniisip mo? Nadadalhin mo si Levi dito sa harapan ko at ipahayag na ang iyong anak ay hindi matatalo. Na ang mga Garrison ay labis na magsisi. Nang marinig ang panunuya ng lalaki, napayuko na lamang si Emma sa kawalan ng pag-asa. Siyempre gusto kong gawin lahat yan. Pero wishful thinking lang yata yon. Sa puntong ito, wala siyang ibang gusto kundi magpakita kay Levi. Kahit na hindi maganda ang mga pangyayari, tama lang na magpakita siya. Ganyan siya dapat, at least malinis ang konsensya niya. Hindi siya dapat nagtatago ng ganito. Ang ilang mga katangian ay mas mahalaga kaysa sa buhay mismo. Tinitigan ni Olivia si Emma na may masamang ngiti. Ang iyong anak ay isang ganap na biro, Emma. Isang kahihiyan. Hindi siya karapat-dapat na maging isang Garrison, at hindi rin siya maihahambing kay Damian. Opisyal na binigyan ka ng mga Garrison ng pagkakataon, ngunit pinili niyang huwag kunin ito. Kung ang iyong anak ay tunay na makapangyarihan at nanalo sa hamon, siya at ikaw ay makakasama sa pamilya at makabalik sa panig ni Tyrone. Nagsimulang magkomento ang karamihan. Wala kaming inaasahan mula sa kung anong sinaunang pamilya sa Erudia. Ang ganitong presensya at pakiramdam ng pagpaparaya ay talagang bihira. Maraming mamamayan ang may magagandang bagay na sasabihin tungkol sa pagtanggap ng mga Garrison sa hamon ni Levi. Matagumpay na ngumiti si Olivia at nagpatuloy, nakakalungkot lang ang anak mo ay walang lakas ng loob na magpakita, huwag na lang manalo sa hamon. Ang walang kwentang wimp, balita ko iniwan pa niya ang kanyang asawa, anak, at ina. Hindi siya karapat-dapat na maging lalaki, hindi niya karapat-dapat na mabuhay. Nang marinig ang pang-iinsulto ni Olivia, mahigpit na hinawakan ni Emma ang kanyang mga kamao kaya bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang laman. Gayunpaman, wala siyang magagawa para lumaban. Dahil walang sinabi si Olivia kundi ang totoo. Ang mga Garrison ang numero 1 sinaunang pamilya kay Erudia. Sa totoo lang, wala kaming masyadong hinihiling sa kanya. Maging matapang lang na magpakita sa hamon ay higit pa sa sapat. Sa katunayan, hindi mahalaga kung siya ay matalo, hindi naman niya kailangang mamatay. Pero, wala man lang siyang lakas ng loob na tumayo dito sa harapan natin. Napangisi si Olivia. Sino bang may sabing ayaw ko? Isang malamig na boses ang biglang umalangaw-ngaw. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1146. Ang boses ay parang dumadagandong na kulog. Lumingon ang lahat sa pinanggalingan at agad na natigilan, lalo na ang mga Garrison. Lahat ng nakangiti nilang mukha ay natigil sa isang kisap mata. Napatulala ngayon si Olivia na ang daming gustong sabihin kanina. Para siyang tinamaan ng kidlat. Namutla si Damian. Naging malungkot ang ekspresyon ni Tyrone. Gayon din ang ginawa ng iba. Agad na lumipat ang laks ang mga mata patungo sa direksyon ng boses na iyon. Teka, sa tingin ko boses babae yon. Pagkatapos, bumungad sa lahat. Boses babae yon, so hindi si Levi Garrison. Akala ng lahat ay dumating na si Levi. Natuwa pa nga si Emma sa loob ng ilang sandali. Gayunpaman, ang sumunod na nakita ng karamihan ay isang babaeng naglalakad na may dalang sanggol sa kanyang mga bisig. Ito ay walang iba kundi si Zoe. Siya ang nagsalita. Ano, siya talaga. Napabuntong hininga si Tyrone. Nakakatakot ang itsura ni Damian. Ano bang balak niya? Agad na tumakbo si Emma sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Siya ay petrified. Napangiti si Zoe. Narito ako para tanggapin ang hamon ng Garrison clan sa lugar ng aking asawa, lalagyan ng nobela. Bumalik siya mula sa Kirea para dito. Kung hindi, nagpapagaling pa sana siya sa bansang iyon. Ngayong araw dapat ang baby shower ng bata, ngunit niloko niya ang mga pamilyang Lopez at Black at pumunta sa Oakland City para lang tuparin ang kasunduan. Ikinagulat ng babae ang lahat sa kanyang revelasyon. Ang mga tao ay natigilan sa sandaling nahulog ang kanyang mga salita. Lahat ay nakatingin sa kanya na parang hindi makapaniwala. Ang aking asawa ay may iba pang mga bagay na dapat asikasuhin,
kaya narito ako upang tuparin ang kanyang pangako at hamanin ang mga garrison. Hindi na namin babalikan ang aming salita, kaya't mangyaring bawiin ang lahat ng pang-iinsulto na ginawa mo, laban sa kanya. Sigaw niya. Hindi na nakayanan ni Emma. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Hindi nakakalimutan ni Zoe si Levi. Sa halip, mahal na mahal pa rin niya ito. Nandito pa nga siya para tanggapin ang hamon sa lugar niya. Si Abigail, Benny, at ang iba pa ay hindi natinag. Naguguluhang napatingin si Tyrone kay Zoe. Gusto mong kunin ang lugar ni Levi at hamanin kami. Marami sa mga tao ang nakatingin sa kanya ng ganoon din. Isang babaeng hinahamon ang mga garrison. At nandito pa siya sa lugar ng asawa niya. Tumango si Zoe bilang determinasyon. Tama iyan. Humagalpak ng tawa si Tyrone. Nakikita mo ba ito, Levi? Nandito ang iyong asawa at isang buwang gulang na anak upang tuparin ang hamon sa iyong lugar, ngunit nasaan ka? Ikaw ang nakikita duwag at pinaka-nakakalungkot na dahilan para sa isang lalaking nakilala ko. Damien chimed in frostily, ito ay dapat makitang biro na nakita ko ngayon. Ang galing, Levi. Ikaw ay nawala ng walang bakas, at ngayon ang iyong babae at anak ay narito upang ibaliktad ang lahat para sa iyo. Hindi ka nababagay sa pagiging asawa o ama. Anong kasuklam-suklam? Alam ko naman diba? At sinubukan niyang ikumpara ang sarili niya sa anak ko. Karapat-dapat ba siya? Puno ng panghahamak ang mukha ni Olivia. Iyak nang iyak si Emma sa puntong ito. Hindi mahalaga kung ang kanyang anak ay hindi kailanman ipinagmamalaki, ngunit ngayon, siya ngayon ay nakita bilang isang lubos na kahihiyan. Inis ka ni Zoe ang karamihan. Kalokohan yan. Ang aking asawa ay hindi isang scumbag, at siya ay tiyak na hindi irresponsible. Sinasabi ko sa inyong lahat, may kailangan lang siyang asikasuhin ngayon. Siya ang pinaka-responsableng lalaking nakilala ko. At saka, asawa niya ako, anong pinagkaiba kung nandito ako sa halip na siya? Umiling si Damien, naguguluhan. Seryoso ka pa rin bang naniniwala sa kanya kahit alam mo na talaga ang nangyayari, Zoe? Itigil mo na ang pagtatangkang lokohin ang sarili mo. Tama iyan. Palagi akong naniniwala sa aking asawa, at palagi akong naniniwala. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1147. Maingay at matatag si Zoe. Palagi siyang naniniwala kay Levi, ano man ang gawin nito. May utang lang siyang paliwanag sa akin ngayon. Pero alam kong magpapakita talaga siya. Inaasahan niyang marinig ang paliwanag ni Levi mamaya. Marami sa mga tao ang naantig sa sinabi ni Zoe. To think na may ganun pa ring hindi kapani-paniwalang babae. Lalagyan ng nobela. Ang babaeng tulad niya ay isang kayamanan at mahirap makuha sa lipunan ngayon. Gayunpaman, lalo silang nakaramdam ng paggalaw, mas galit sila kay Levi. Paano niya nagawa ang ganoong bagay? Humagalpak ng tawa si Damien. Narinig mo ba yun, Levi? Siguradong maswerte ka. Hindi mo deserve ang asawang tulad niya. Well, ang angkan ng garrison ay may mahigpit na mga patakaran na dapat sundin, ngunit hindi kami walang awa. Gagawa kami ng exception ng isang beses lang at papayagan kang makilahok sa taya bilang kahalili ni Levi. Pumayag naman si Tyrone. Ako si Hugh, pinuno ng Grey Wolf Squad. Sa tingin mo ba mananalo ka? Hindi. Ako si Finnick. Hindi. Ako si Titus, tagapag-alaga ng angkan ng garrison. Ako ay halos ipinanganak sa martial arts. Kaya mo ba akong talunin? Hindi. Ako si Damien, at kontrolado ko ang 5% ng mga negosyo ng angkan. Makakamit mo rin ba ang gayong mga tagumpay? Ang huling opsyon ay mangangailangan ng pag-audit sa magkabilang panig. Maaaring sama ni Zoe at Iris ang lahat ng kanilang magagamit na pinagsama, ngunit napakaikli pa rin ng isang buwan. Ang Morris Group ay tiyak na hindi tumutugma sa mga nagawa ni Damien sa mundo ng korporasyon. Kaya, alam ng lahat kung paano lalabas ang taya. Walang paraan na manalo si Zoe. Pagkatapos ng lahat, ang mga garrison ay masyadong kapansin-pansin sa lahat ng 4 na aspeto na nabanggit kanina. Nagsimulang tumawa ang mga garrison. Hindi man lang may kumpara ang anak mo sa 5% ni Damien, Emma, gayunpaman, sinusubukan pa rin niyang makipaglaban. Hahaha, wala man lang siyang chance laban kay Damien. Nakakahiya.
May dahilan kung bakit ginamit ng mga garrison ang apat na aspetong ito bilang mga benchmark. Ito ay pinili ng eksakto upang mapahiya ni Tyrone sina Emma at Levi. Ngumisi ang lalaki, kung ganoon, I'd like to announce that Levi has lost the challenge. Nakita mo ba ang hatol na ito, Zoe Lopez? Oo, ang talo ko. Pero hindi mo masasabing hindi tinupad ng asawa ko ang pangako niya. Mukha namang desidido si Zoe. Isang nakamamatay na kislap ang sumilay sa mga mata ni Damian. Isipin mo, ang bagay na ito ay hindi nagtatapos sa iyong pagsali sa taya. Kailangan mong bayaran ang halaga ng pagkatalo. Tama siya. Sinabi ni Levi na mawawala siya sa balat ng lupa kapag natalo siya. Sa isang kilalang angkan tulad ng mga garrison, walang halaga ang buhay ng isang tao. Ang mga aksyon ni Zoe ay maaaring nakaantig sa puso ng marami, ngunit ang mga garrison ay ganap na hindi nabigla. Sa halip, ang kanyang aksyon ay nagsilbi lamang upang pukawin sila. Walang pag-aalinlangan na tumanggo si Zoe. Okay, fine. Ako na ang magdadala ng kahihinatnan. Hindi, tanga. Gagawin ko. Tatanggapin ko ang kahihinatnan. Bulalas ni Emma habang nagmamadaling lumapit. Nanay niya ako, kaya pananagutan ko. Bata ka pa, pero malapit na akong mamatay. Pagkatapos, lumingon siya kay Tyrone. Hayaan mo akong gawin ito. Huwag mong pahirapan si Zoe. Sige, talakayin ito sa inyong sarili. Hindi mahalaga kung sino ang magbabayad ng presyo, ngunit kailangang gumawa nito. Mabagsik ang itsura ni Tyrone. Ang dignidad ng Garrison clan ay nasa linya, pagkatapos ng lahat. Iyon ang dahilan kung bakit kailangang mamatay. Bago pa makapagsalita si Zoe, hinawakan siya ni Emma. Alagaan mong mabuti ang bata at hintayin mo si Levi. Naniniwala akong babalik siya balang araw. Nanay, ako. Puno ng luha ang mga mata ni Zoe. Ako ang mananagot para dito. Magpapakita si Levi. Sigurado ako. Hintayin mo pa siya, Zoe. With that, naglakad si Emma papunta kay Tyrone. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1148. Maaga o huli, magiging ganito ang mga bagay. Emma, bakit mo pa sinubukang labanan ito sa simula pa lang? Napangisi si Tyrone. Lumuhad si Emma sa pasukan ng tahanan ng pamilyang Garrison habang buntis siya noon. Hindi ko gagawin iyon kung alam kong darating ang araw na ito. Mamatay. Malamig na kumikislap ang mga mata ni Tyrone na walang kahit isang bakas ng awa. Swoosh! Ang isa sa mga mandirigma ng pamilya Garrison ay nagsimulang ayugoy ang kanyang talam. Basag. Bam! Gayunpaman, ang talam ay biglang nabali, at ang may-ari nito ay pinalipad ng isang mahiwagang puwersa. Sino ang gumawa nito? Sino ang maglakas loob na kumilos ng ganito sa harap ng mga Garrison? Sigaw ni Damian. Ako iyon. Unti-unting lumitaw ang isang figure na nakasuot ng demon mask. Sino ka? Tanong ni Tyrone na nakakunot ang noo. Walang makapagsabi kung sino ang lalaking ito. Kung tutuusin, sadyang inilihim ni Erudia ang pagkakakilanlan ng lalaking nakamaskara na ito matapos siyang talunin ni Levi. Higit pa rito, naatasan siyang tahimik na bumalik sa Oakland City ng maaga. Kaya naman nasa dilim din si Tyrone. Gayunpaman, alam na alam ni Damian ang pagkakakilanlan ng lalaking ito. Alam niya ang lahat tungkol sa Diyos ng digmaan, kabilang ang mga kaaway ng huli. Kaya naman hindi siya estranghero kay Azrael. Sa isang tingin lang, alam na agad ni Damian na si Windsor Campbell ang lalaking ito. Ang mga Garrison, ang nagtanong kay Erudia, ay nasisiyahang mamili ng mga babae at bata. Napangisi si Windsor. Sa kabila ng pagiging marahas sa kalikasan, hindi siya ganap na walang puso. Dumating ang lalaki dahil sa dalawang dahilan, lalagyan ng nobela. Isa, upang gampanan ang kanyang tungkulin na protektahan sina Zoe at Emma. Dalawa, dahil hindi niya kayang tiisin ang ginawa ng mga Garrison. Si Levi ang nakipagpustahan sa iyo, kaya siya na lang ang hinahanap mo. Anong ginagawa mo sa dalawang babae? Ganyan ka ba walang kakayahan na hanapin siya? Ang dalawang babaeng ito ay nasa pangangalaga ko ngayon, deklara ni Windsor. Nang malapit nang magalit si Tyrone, nagmamadaling sinabi sa kanya ni Damian ang pagkakakilanlan ni Windsor. Ha, siya yun. Nagulat si Tyrone. Tama iyan. Inilipat siya sa Oakland City pagkatapos ng kanilang isyo,
Ngunit hindi ko akalain na lalabas siya dahil sa taya na ito. Hindi namin kayang makipag-away sa kanya. Gagawin niya ang lahat kapag nawalan siya ng malay. Nanginginig si Damian habang nagsasalita. Sige, ang mga garrison ay magpapakita sa iyo ng awa sa sandaling ito. Hindi natin parurusahan ang mga babae, ngunit kailangang bayaran ni Levi ang sarili niyang mga kasalanan. Isa ka talagang mabait na babae, Zoe Lopez, pero hindi ka karapat-dapat ni Levi. Dahil sa panghihimasok ni Windsor, walang choice si Tyrone kundi pakawalan si Emma. Narinig ko na si Azure ay talagang malamig ang puso, walang awa, at marahas. Bakit niya tinutulungan si Zoe? Labis na naguguluhan si Damian. I'm guessing dahil na-touch siya sa mga kinikilos niya. Siya ay talagang isang kahanga-hangang babae, pagkatapos ng lahat. Hindi naiwasang tumangala si Olivia kay Zoe. Sa araw na ito, kumalat ang pangalan ni Zoe sa ibang lugar sa Oakland City. Lahat ay nagpahayag ng kanilang paghanga sa pagbanggit sa kanya. Naging usap-usapan ang pangyayaring ito. Nagmamadaling umakyat sina Zoe at Emma sa Azure. Salamat sa iyong tulong. Maaari ko bang malaman kung sino ka? Pinutol sila ni Azure. Hindi mo kailangang malaman kung sino ako, at hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Tinitigan niya ng malalim ang mga mata ni Zoe at malamig na sinabi, karapat-dapat ka talaga kay Levi. Pagkatapos, umalis siya kaagad pagkatapos sabihin ang isang bagay na hindi karaniwan. Ha, nataranta ang karamihan. Hindi ba't kung karapat-dapat ba si Levi kay Zoe o hindi? Bakit sa halip ay sinabi niya iyon? Nagkamali ba siya? Maging sina Zoe at Emma ay kakaiba ito. Ganun pa man ay hindi na nila ito masyadong iniisip at umalis na kasama ang anak. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1149. Dahil doon, natapos ang taya sa pagitan nina Levi at Tyrone. Si Levi ay dumanas ng isang ganap na pagkatalo, isang kakilakilabot na pagkatalo noon. Siya ang naging dahilan kung bakit ngayon. Sa kabaligtaran, nakuha ni Zoe ang paggalang ng halos lahat sa Oakland City. First time ni Tiffany na makita ang babae. Sinabi ni Levi noon na hindi siya katapat kay Zoe. Kaya naman gusto niyang malaman kung ano ang hitsura ni Zoe. Isinasaalang-alang na ang huli ay kakapanganak pa lang, nagsumikap sa kanyang sarili sa loob ng nakaraang buwan, at nagpakita ng hubad na mukha, tiyak na hindi siya kaakit-akit kumpara sa kanya. Kaya naman, nabigo siya sa unang tingin. Ngunit pagkatapos ng nangyari, naunawaan ni Tiffany kung bakit siya natalo kay Zoe. Hindi ako magiging kasing husay niya. Samantala, sa malayong bahagi ng Hilaga, nakatanggap lang si Levi ng balita tungkol sa pakikipagkita ni Zoe sa mga garrison. Arg! Sa isang dagandong, ang yelo sa ilalim ng kanyang paa ay pumutok ng lampas 1,000 metro. Sa kabutihang palad, nailigtas sila ni Azure sa tamang oras. Ayos na sila ngayon, ulat ni Phoenix. Huminga ng malalim si Levi. Mukhang may isa pa akong utang sa kanya. I'd gladly let him take over as God of War. Iniisip ko lang nagugulin ang natitirang oras ko kasama si Zoe at ang sanggol pa rin. Agad na nakipagtalo si Asher Dragon at ang iba pa, hindi mo magagawa iyon. Ikaw lang ang karapat-dapat sa ganoong titulo. Hindi kanya mapapalitan. Oo, hindi nga siya close pagdating sa kakayahan. Hindi basta-bastang barbarian ang maaaring maging Diyos ng digmaan, dagdag ni White Tiger. Tumawa si Levi. Malinaw na hindi mo siya naiintindihan. Hindi niya tatanggapin ang posisyon kung iaalok ko ito sa kanya. Tinakat mo kami. Ang bawat isa ay tinapik ang kani-kanilang dibdib. Kung ibibigay ni Levi ang kanyang posisyon, ang bansa ay magiging ganap na kaguluhan. Kailangan pa nating magsumikap ngayon, team. Give in natin ang Blood King Palace sa lalong madaling panahon. Sigaw ni Levi. May napansin ako, General, sabi ni White Tiger. Naaalala ko talaga kung paano namin pinabagsak ang maraming miyembro ng Blood King Palace 3 taon na ang nakakaraan, ngunit paano sila nakaligtas. Sa katunayan, naging mas malakas sila sa loob lamang ng 3 taon. Na-realize ko rin ito. Kakaiba talaga sila. Para bang inaatake nila tayo ng walang taros na walang iniisip na layunin. Oo, ang katotohanan lang na sinimulan nila ang pag-atake sa amin ay talagang kakaiba. Natarante rin ang iba. Sandaling kumislap ang mga mata ni Levi na may intensyong pumatay.
Huwag na nating isipin ito. Kapag nasira natin ang Blood King Palace, malulutas din ang lahat ng misteryo nito. Nakuha ko. Tumugon ang lahat. Nagpatuloy si Levi sa pag-iipon ng mas maraming puwersa. Ang lahat ay para maalis niya ang Blood King Palace minsan at para sa lahat. Lumipas ang isa pang taon, at sa wakas, nabura ni Levi ang Blood King Palace sa kabuuan nito. Upang pigilan ang pagbabalik nito, nilipol niya ang bawat miyembro ng grupo at tumanggi siyang magpahinga hanggang sa matiyak niyang wala na sa kanila ang muling mabubuhay. Pagkatapos ng isang laro ng tug of war na sumasaklaw sa 1 taon at kalahati, sa wakas ay nanalo sila. Ayon sa pagtatansya noon, dapat ay tumagal sila ng hindi bababa sa 4 na taon upang maalis ang Blood King Palace. Ngayon, mahigit 1 kalahating taon na ang paglalakbay pauwi ni Levi. Ang Diyos ng digmaan ay nagpadala ng mga alon sa buong mundo nang talunin muli ang Blood King Palace. Habang pumapailan lang si Erudia, nanginginig ang buong mundo sa presensya nito, lalagyan ng nobela. Yaong mga naunang nagplanong salakayin si Levi ngayon ay tuluyan ng sumuko. Kung tutusin, makakatalo lang siya sa Blood King Palace. Walang ibang makakalapit sa kanyang tagumpay. Siya pa rin ang Diyos ng digmaan, ngunit mas malakas kaysa dati. Sa wakas makakauwi na rin ako. Nay, Zoe, mahal kong anak, uuwi na ako. Oras na para bumalik si Levi. Kung gaano niya inaasam na makita ang kanyang pamilya. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1150. Ang bansa ay dumaan sa maraming malalaking pagbabago sa loob ng nakaraang taon. Una ay ang angkan ng garrison. Sa araw na hinamon ni Zoe ang mga garrison, si Damian ay itinalaga bilang kahalili ng angkan. Noong nakaraan, ang angkan ni Garrison ay nagtatrabaho sa likod ng mga eksena bilang pinakakilalang sinaunang pamilya ni Erudia. Ngunit pagkatapos pumalit si Tyrone at ang kanyang anak, nagsimulang gumana ang angkan na may ibang diskarte. Nagsimula sina Tyrone at Damian sa pamamagitan ng pagkapanalo sa lahat ng collateral na kamag-anak ng Garrison clan at pagkakaroon ng ganap na kapangyarihan sa buong clan. Pagkatapos, nagtayo sila ng isang napakalaking grupo sa pananalapi at kinuha ang kontrol sa lahat ng mga pondo nito. Bukod dito, nagtatagpa si Damian ng isang espesyal na combat club para mag-recruit ng pinakamahuhusay na manlalaban kay Erudia at sa buong mundo. Sa kabila ng pagkakakilanlan ng organisasyon bilang isang club, ito ay, sa katunayan, isang paraan lamang para sa mga garrison upang makakuha ng higit pang mga pawn. Ito ang tiyak na intensyon ni Tyrone at Damian, na kontrolin ang pinakamaraming kayamanan at kapangyarihan hanggat maaari habang mayroon ding hanay ng mga martial artists sa kanilang utos. Pagkatapos, kumalat ang impluwensya ng mga garrison sa Bayview at iba pang mga bansa. Sa loob lamang ng 1 taon, ang angkan ni Garrison ay naging mas makapangyarihan kaysa dati. Comfortable itong umupo sa posisyon nito bilang numero 1 sinaunang pamilya ni Erudia. Bilang dagdag, ang manugang ng pamilyang Garcia ay magagamit na ni Damian ang mga uri ng mga Garrison at Garcia. Sa pamamagitan nito, ang mag-amang duo ay pinamumunuan na ngayon ang 2 pinakamakapangyarihang sinaunang pamilya. Walang sino man sa Erudia ang makakalaban sa kanila. Kakaunti lang ang mga angkan sa Bayview ang katapat nila. May isa pang tao na nagbago ng husto sa loob ng taon. Si Zoe iyon. Sa loob ng maikling panahon, pinalawak ni Zoe ang Morris Group ng ilang beses. Kaya, kilala siya ngayon bilang Queen of the South's corporate world. Bukod sa sarili niyang pagsusumikap, nagkaroon din siya ng benefactor. Si Erudia ay puno ng mga kilalang pamilya, ngunit mayroon lamang 8 na talagang maaaring tawaging mga sinaunang pamilya. Maraming tao ang naantig sa kanyang katapangan noong araw na hinamon niya ang mga garrison. Sa katunayan, ang pinuno ng 3 pinakakilalang sinaunang pamilya kay Erudia, si Dale Lehman, ay nagpahayag ng kanyang intensyon na kunin si Zoe bilang isang diyosa at si Forlivia bilang kanyang apo sa Diyos, lalagyan ng nobela. Sa tulong ng pamilyang Lehman, tinalikuran ng mga garrison ang kanilang boycott laban sa Morris Group, kaya pinayagan ang karera ni Zoe na tumaas. Ang kanyang sitwasyon ay hindi ang inaasahan ni Levi. Ang mag-inang duo ay hindi nagdusa, sa katunayan, napakahusay nila ngayon. Inakala ni Levi na tiyak na mahihirapan si Zoe sa patuloy na pag-aapi. Na si Forlivia ay kasuklam-suklam ng parehong mga Lopez at Black na pamilya,
at gagawing maghanap ng pagkain sa mga lansangan. Gayunpaman, ang bata ay minamahal na ngayon ng lahat, tulad ng isang prinsesa. Siya ay apo ng Diyos ni Dale, kung tutuusin. Sino ang maglalakas loob na tretuhin siya ng masama? Paminsan-minsan ay dumadaan din si Emma para makita siya. Ang buhay ng bawat isa ay tila umunlad. Ang kulang na lang ay si Levi. Gayunpaman, nakasanayan na nilang wala siya. Napakaraming oras ang lumipas na unti-unti na siyang nakalimutan. May mga bali-balita pa na patay na si Levi. Na siya ay lihim na pinatay ng mga garrison. Gayunpaman, hindi kailanman nilinaw ng mga garrison ang tsismis na ito. Ang sabi lang nila ay nawala na siya. Maging si Zoe mismo ay minsang naghinala na totoo ito. Pagkatapos ng lahat, mayroong matibay na patunay ng tsismis. Kung buhay si Levi, bakit hindi pa siya nagpakita pagkatapos ng mahigit 1 taon? Kaya naman, malaki ang posibilidad na siya ay namatay. Gayunpaman, sina Zoe, Emma, at ilang iba pa ay patuloy na naniniwala na siya ay buhay pa. Nitong mga nakaraang araw, si Herodia ay nagpupuyos sa pananabik. Ang bayani ng bansa, ang Diyos ng digmaan, ay muling tinalo ang Blood King Palace at nagbigay ng karangalan kay Herodia. Tandaan mo, Evie, dapat palagi kang tumangala sa mga taong tulad ng Diyos ng digmaan. Iris beamed habang karga-karga ang batang babae. Nagkataon na nagbabasa siya ng isang artikulo ng balita tungkol sa God of War. Ngumiti din si Zoe. Biglang nanlaki ang mga mata ng bata habang nakatitig sa likod ng makapangyarihang figure sa larawan. Daddy. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1151. Natawa si Iris sa narinig. Hindi mo yan Daddy, Evie. Buti sana kung siya nga. Napabuntong hininga si Zoe. Huwag nating biruin ang God of War, Iris. Hindi siya ordinaryong tao. Isa siyang Diyos. Nako, hindi ba Daddy, ang unang salita ni Evie? Pinaghirapan mo talaga yan. Naalala ni Iris kung paano tinuruan ni Zoe ang bata na sabihin ang Daddy, sa halip na Mommy. Iyon ang dahilan kung bakit ang pinakaunang salita ni Forlivia ay Tetay. Tinitigan ng masama ni Iris si Zoe. Zoe, alam kong mahal mo pa rin si Levi, pero kailangan mong tanggapin ang kalagayan ngayon. Kahit buhay pa siya, malamang hindi na siya babalik. Sino ang nakakaalam, maaaring sumunod pa siya sa yapak ng kanyang ama at natagpuan ang kanyang sarili ng ibang asawa. Hindi imposible. Pumalakpak, naduraj ang puso ni Zoe. May posibilidad talaga. Ito ang ginawa ni Tyrone, pagkatapos ng lahat. It wasn't unusual if his son did the same. Ikaw na lang ang bahala sa lahat. Masyadong mabigat ang pasanin. Bata ka pa, kaya iminumungkahi kong humanap ka ng ibang lalaki na tatahakin mo sa landas habang buhay. Kailangan din ni Evie ng ama, seryosong sabi ni Iris. Hindi sumang-ayon si Zoe. Huwag na nating pag-usapan ito, Iris. Tsaka may anak na ako ngayon. Sinong magkakagusto sa akin? Natuwa naman si Iris. Oh, please, Zoe. Hindi ba't marami kang lalaking humahabol sa iyo? Wala silang pakialam kung may Evie ka. Sino pa rin ang tatanggi sa iyo, kung isasaalang-alang kung sino ka ngayon? Hindi ka nagkukulang sa kahit anong aspeto. Biglang naalala ni Zoe kung paano siya gustong magpakasal ng kanyang ninong na si Dale. Maayos ang pakikitungo ng lalaki sa kanya at kay Forlivia kaya hindi alam ni Zoe kung paano tatanggihan ang bagay na ito. Ginoo, mahal na mahal ka ni Liman, Zoe, kaya siguradong mahahanap ka niya ng mabuting asawa. Huwag kang mag-alala. Sigurado akong matutuwa ka. Ang lalaking napili niya ay nandito sa Northampton bukas. Bakit hindi ka mag-isip pagkatapos, makilala mo siya? Napangiti si Iris. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Zoe. Sa tingin ko gagawin ko iyon. Gayunpaman, wala siyang ibang intensyon dito. Ang gusto lang niya ay matupad ang kagustuhan ng kanyang ninong. Oo, alam kong matutuwa ka sa kanya. Gawin mo para kay Evie. At saka, pumayag na rin si MS Jones, di ba? Alam din ito ni Emma, at nagbigay siya ng pahintulot. Kinabukasan, biglang pinangunahan ni Percy Convington ang kanyang mga nasasakupan sa isa sa mga malalayong pasukan ng Northampton. Walang traffic dito, sa halip, ito ay isang lugar na may matarik na mga lupain na mahirap ang maniobra. Karaniwang ipinagbabawal ang mga turista na pumunta rito.
Habang ang mga lalaki ay nakatayo sa dalawang tuwid na linya, si Percy ay nagpabalik-balik na parang may hinihintay. Sa wakas, nagsimulang lumabas ang tunog ng dagandong ng makina makalipas ang kalahating oras, lalagyan ng nobela. Hindi nagtagal, nagsimulang dumaan ang mga sasakyang pandigma. Ang mga nauna ay may dalang mga watawat na sumasayaw sa hangin. Bukod sa watawat ni Erodia, mayroon ding mga watawat na may nakasulat na God of War. Isang malakas na presensya ang lumitaw. Agad namang sumaludo si Percy at ang kanyang mga kampan. Nagbalik na ang Iron Brigade. Nagbalik na ang Diyos ng Digmaan. Sigaw ni Percy. Nagsimula ring sumigaw ang mga sundalong nakahanay. Bumalik na si Levi at ang kanyang team. Sila ang walang talo na tropa ni Erodia. Ang pagmamalaki ng bansa, ang mismong mga kaluluwa ng hukbo ni Erodia. Hindi lamang nila natalo ang Blood King Palace sa pangalawang pagkakataon, ngunit hindi nila nagawang gawin ito sa kalahating oras lang ng tinatayang oras na kailangan. Huminto ang mga sasakyan. Bumaba ang isang bintana, tumambad ang mukha ni Levi. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1152. Bumalik ang maladyos na lalaki. Si Percy at ang kanyang mga tauhan ay walang iba kundi ang paggalang at paghanga sa kanya. Ginawa ng taong ito ang hindi kayang gawin ng sinuman sa mundo, 2 beses. Bukod dito, ang Blood King Palace ay naging mas makapangyarihan sa pangalawang pagkakataon. Gayunpaman, si Levi at ang kanyang mga puwersa ay lumikha ng isang ganap na himala. Ngunit sa halip na magtungo sa Auckland City upang tanggapin ang kanyang parangal, pinili ni Levi na bumalik sa Northampton ng maingat. Ang tunay na bayani ay hindi naghahangad ng pagpuri, ipinaglalaban niya kung ano ang tama dahil lang sa kanyang kalikasan. Hindi maiwasan ni Percy na isipin ang sarili. Noong araw ding iyon, dumating sa Northampton ang lalaking inayos ni Dale na magiging manliligaw ni Zoe. Kung walang anak si Zoe, tiyak na pipiliin ni Dale na pakasalan niya ang isang tao sa loob ng sariling pamilya. Gayunpaman, ang mga Liman ang pangatlo sa pinakakilalang sinaunang pamilya kay Erodia. Kailangan pa nilang bantayan ang kanilang reputasyon. Gayunpaman, pambihira ang lalaking pinili ni Dale. Siya si Jerry Gott, ang kahalili ng isang imperial na pamilya sa Auckland City. Nireranggo niya ang pangatlo sa Air Leaderboard. Ang taong ito ay hindi matanggap, at tiyak na hindi siya isang philanderer. Walang kahit isang pinsalang chismis tungkol sa kanya. Tinukoy siya ng Auckland City bilang isang tunay na ginoo. Kaya naman nakilala rin siya bilang Saint Jerry. Si Jerry ay hindi namumuna sa Air Leaderboard, ngunit siya ay isang all-rounder. Si Dale ay gumugol ng maraming oras sa pagpapasya sa lalaking ito. Higit pa rito, handa si Jerry na pakasalan si Zoe, at tinanggap niya ang katotohanang may anak ito. Ang pagpapakasal sa isang babaeng may anak na ay isang kahihiyan sa mga imperial na pamilya. Ngunit gayunpaman, si Zoe ay diyosa ni Dale. Kaya naman, ang pamilya ng imperial na si Gott ay walang pagpipilian kundi tanggapin ito. Kasama ni Jerry ang panganay na anak ni Dale, si Edwin Liman. Si Edwin ay may bangis na parang warlord. Siya ay mainitan ang ulo at lubos na may kakayahan. Marami sa Auckland City ang natatakot sa kanya, lalagyan ng nobela. Gayunpaman, lubos niyang pinahahalagahan ang kanyang Diyos na kapatid. Maraming kabataang tagapagmana ang naghangad kay Zoe, nabalian lamang ng mga paa ni Edwin. Kaya naman walang nang-ahas na tumawid kay Zoe nitong nakaraang taon. Lahat ng iba pa niyang manliligaw ay tumakas sa takot nang marinig ang presensya ni Edwin. Si Jerry lang ang lalaking mukhang approve niya. Mas mabuting pakitunguhan mo ang aking Diyos na kapatid, Jerry. Magsisi ka kung hindi, banta ni Edwin. Naiintindihan ko, Edwin, sagot ni Jerry sabay tango. Natutuwa ako sa mga talento at kakayahan ni MS. Lopez. Sa kabila ng sinabi nito, isang kakaibang kislap ang sumilay sa kanyang mga mata. Nagkita ang dalawang partido sa Golden Hotel. Pagkatapos makipag-usap sa isa't isa, si Jerry ay tila labis na nasisiyahan kay Zoe. Malugod niyang tinanggap ang katotohanan na ang babae ay minsan nang may asawa at may anak na. So, ano sa tingin mo? Tanong ni Edwin. Tumango si Jerry. Ako ay believe. I'd be more than willing to marry you, MS. Lopez. Aalagaan ko kayo ni Evie habang buhay. Ang lahat ay maaaring mukhang biglaan sa ngayon,
ngunit maaari naming palaging maglaan ng aming oras. Parehong natigilan sina Zoe at Iris. Ganun siya ka-straight. Naisip nila na ang lalaki ay magtatagal man lang para pag-isipan ito. Tumanggaw si Edwin bilang kasiyahan. Sige, kukunin ko ito mula dito, kung gayon. Matutuwa si Dad na marinig ito. Ang pamilya Liman ang namamahala sa lahat ng bagay tungkol sa bagay na ito. Hindi na kailangang makinig sa alinman sa mga mungkahi ni Zoe. Teka, I do have one condition, however, biglang tawag ni Jerry. Pati si Zoe natigilan. Magsasabi pa lang sana siya nang hindi niya pagsang-ayon, ngunit natalo siya ni Jerry. Ano ito? Tanong ni Edwin. I'd gladly marry Ms. Lopez and care for Evie, but I have just one request, which has something to do with the Gott family's reputation. Pwede bang Gott na lang ang apelyido ni Evie? Ito lang ang hinihiling ko, seryosong sagot ni Jerry. Pagkatapos ng lahat, ang pamilyang Gott ay isang imperial na pamilya. Ang pagkuha ng isang babaeng dati ng may asawa at pagpapalaki sa kanyang anak ay sapat na kaiya-hiya para sa kanila. Ano pa, hindi man lang kinuha ng bata ang Gott bilang kanyang apelyido. Bakit dapat dalhin ng anak ko ang iyong apelyido? Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1153. Nang humiling si Jerry, isang malakas na boses ang umalangaw-ngaw sa buong silid na parang kulog. Nagulat ang lahat. Agad namang natigilan sina Zoe at Iris nang marinig ang pamilyar na boses na iyon. Pwede ito ay, hindi maaari siya iyon. Ang mga babae ay nanginginig ng hindi sinasadya habang sila ay nagpapalitan ng tingin. Sa kanyang malaki at inosenteng mga mata, tumingin si Forlivia sa direksyon ng pasukan. Sa mismong sandali, isang matangkad at makapangyarihang figure ang lumitaw. Si Levi yon. Sa kasalukuyan, mukhang pagod na pagod ang lalaki. May uling sa kanyang mukha, at ang kanyang damit ay punit-punit na para bang nakatakas lang siya sa mga panga ng kamatayan. Gayunpaman, wala sa mga iyon ang nakabawas sa mamamatay tao na enerhiyang inilalabas niya ngayon. Nagsimulang manginig ang anit ng lahat habang namumuo ang mga goosebumps sa kanilang balat. Kababalik lang ni Levi mula sa larangan ng digmaan, kaya wala siyang oras para ayusin ang sarili. Nagmamadali siyang dumating pagkatapos na tiisin ang hirap ng mahabang paglalakbay. Natigilan sina Edwin at Jerry nang makita si Levi. Sino siya? Siya ba ay isang refugee? Bumalik na ako, Zoe, anunsyo ni Levi. Ha? Napatulala talaga si Zoe. Hindi mabilang na ilang beses niyang naisip ang pagbabalik ni Levi, napangiti pa ito sa kanyang pagtulog. Gayunpaman, ang babae ay natarante ngayon si Levi ay talagang nakatayo sa kanyang harapan. Hindi niya masabi kung ito ay katotohanan o panaginip lamang. Sa ngayon, nakita lang siya sa kanya. Ngunit ang mga mata ni Levi ay nasa bata. Binaling naman ni Forlivia ang tingin sa kanya. Magkamukha sila sa isa't isa. Ang batang babae ay may kanyang mga mata at kilo. Lahat ng iba patungkol sa kanya ay halos kahawig ni Zoe. Sa sandaling ito, isang matinding damdamin ng pagmamahal sa pamilya ang nagsimulang lumitaw sa loob ni Levi. Bagay na hindi pa niya naramdaman noon. Kanya ang batang ito. Lumapit si Levi at kinuha ang bata sa mga bisig ng yaya. Si Forlivia ay labis na mahiyain at kadalasang umiiyak kapag kinuha siya ng isang estranghero. Gayunpaman, nang buhatin siya ni Levi, hindi lamang siya umiyak, ngunit tinitigan pa niya ito ng may pagkamausisa. Daddy! Daddy ka! Biglang sigaw ng bata. Boom! Nang marinig ang boses ng matamis na bata, agad na natigilan si Levi at nablangko ang kanyang isip. Hindi niya naranasan ang maging ama. Ang munting babaeng ito sa kanyang mga bisig ay parang ang pinakamahalagang hiyas na pag-aari niya, ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang sarili. Bumalik na si Daddy. Bumalik na si Daddy. Si Forlivia ay isang maliwanag na bata. Matagal na niyang naalala ang mukha ni Levi pagkatapos na madalas niyang makita si Zoe na nakatingin sa mga litrato nito. Hindi pa nabanggit ni Zoe kung sino ang lalaki sa larawan, ngunit alam ng bata na ito ang kanyang ama. Ang aking munting babae. Mahigpit na hinawakan ni Levi ang bata. Tapos, bigla siyang umiyak. Kung iisipin ay may napakagandang panig sa lalaking nakatayo sa tuktok ng bundok. Hoy, anong ginagawa mo? Bakit mo kinuha ang bata? Ibalik mo siya. Galit na sigaw ni Yaya kay Levi.
Magalang na tugon ni Levi, "Hello, ma'am. Ako ang ama ng bata." "Oh, pakiusap. Matagal nang patay ang ama ng bata. Alam ng lahat iyon. Malinaw na hindi ito binili ng yaya. Pero ako talaga ang ama niya." Giit ni Levi. "Kung gayon, alam mo ba ang kanyang pangalan?" Isang malamig na boses ang biglang umalangaw-ngaw. Naglakad sina Jerry at Edwin papunta kay Levi. "Ako." Sa katunayan, walang ideya si Levi. Matagal nang nalaman ni Phoenix ang pangalan ng bata, ngunit hindi nito sinabi sa kanya. Ang batang babae ay hindi pa rin nagdala ng kanyang apelyido, lalagyan ng nobela. "Nandito ka ba para lang gumawa ng eksena? Hindi ko hahayaang mangyari iyon." Habang nagsasalita, tinulak ni Jerry si Levi. Puff! Nang gigigil, tumalsik si Levi ng isang subo ng dugo. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1154. Walang nag-aasam nito kay Levi. Kahit si Levi mismo. Pinunasan ng lalaki ang kanyang bibig nang bumalatay sa kanyang mukha at hindi makapaniwalang hitsura. May kakaiba siyang nararamdaman sa katawan niya. Lalo siyang nanghina at nagsimula pa siyang magkaroon ng double vision. "Ako ba ay nasugatan? Hindi pwede yon. Maaaring mahigit 1 taon na kaming nag-away ng Blood King Palace, ngunit walang nakagawa na saktan ako. Pwede ito ay." Nagsimulang maalala ni Levi. Sa huling labanan sa Blood King Palace, nakaharap ni Levi ang Blood King at ang 4 Blood Masters ng mag-isa. Sa huli, siya ang huling tumawa at lahat sila ay namatay sa kanyang mga kamay. Ngunit bago malagutan ng hininga si Blood King, sinabi niya kay Levi, "Hihintayin kita sa ibaba." Noon, inisip lang ni Levi na nagbubuga lang ng kalokohan ang lalaki at hindi ito pinansin. Pero ngayon nangyari na ito. Mabilis na bumungad kay Levi ang realisasyon. "Nalasan ako. Ang Blood King Palace ay ang pinaka-nakakatakot na puwersa sa Western Dark World. Sila ay walang awa sa lahat ng kanilang ginawa. Kaya, ang pagkilos ng pagkalason sa isang tao ay hindi kakaiba para sa kanila. Pero paanong hindi ko nalaman ang tungkol dito? Ngayon ko lang naramdaman." Ubo, ubo. Umubo pa si Levi ng 2 beses, para lang lumabas ng dugo. Nakakabaliw ang lason na ito. Alam ng mga nakaaalam sa tunay na kakayahan ni Levi kung gaano siya kalakas. Karamihan sa mga lason ay walang epekto sa kanyang katawan. Sa katunayan, sa nakalipas na 6 na taon, maraming beses na siyang nalasan. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng reaksyon ang kanyang katawan. Malamang na ginawa ito ng dugo bago siya namatay, para lang makasama ko siya sa huli. O baka, ang totoong pakay niya ay patayin lang ako. Iba talaga ang lason na ito. Are you okay?" Tanong ni Zoe at Iris pagkabalik sa katinuan. Maging si Jerry ay tumalon sa takot. Isang mahinang pagtulak lang ang naibigay niya kay Levi, ngunit ang huli ay biglang nagwisik ng dugo mula sa kanyang bibig. "Ano ang ginawa mo? Paano ka naging ganito?" Nabulunan si Zoe. Mukhang malungkot si Levi ngayon. Ang kanyang mukha ay maputi na parang kumot, at ang dugo ay tumutulo mula sa kanyang bibig. Ang lalaki ay mukhang malapit na siyang makita sa kamatayan. Saan siya tumakbo noong nakaraang taon? Lalagyan ng nobela. Tumalon ba ako sa conclusion tungkol sa kanya? May importante kaya siyang naharap? Ngumiti si Levi. "Ayos lang ako." Habang inaayos niya ang kanyang katawan at pilit na pinipigilan ang mga lason, mabilis na bumalik sa normal ang kanyang kutis. "Okay lang si Daddy." Napasigaw si Forlivius sa tuwa. "Sino ka? Ibalik mo sa akin ang anak ko." May lamig sa mukha, sinubukan ni Jerry na ilayo ang bata kay Levi. Ngunit madaling umiwas sa kanya ang huli. "Anak mo, Bushki. Anak ko ito." Galit na galit si Levi. Namula si Jerry sa galit. Ang kasal niya kay Zoe ay inayos mismo ni Dale Lehman. Alam na ito ng lahat sa Oakland City. Kahit na marami sa buong bansa ang nakakaalam na pag-aari niya si Zoe. Gayunpaman, may nagpa siya na magpakita ng biglaan at agawin ang kanyang anak. Paano niya ito papayagan? Sinama ng tingin ni Jerry si Levi. Ang una ay nag-aral din ng martial arts mula pagkabata at pangalawa kay Martin Preston sa Air Leaderboard sa bagay na ito. "May death wish ka ba? Ibigay mo ang bata ngayon din." Nagsisimula na ring mawalan ng pasensya si Edwin. Agad na pinalibutan ng masamang kapaligiran ang buong lugar.
Dali-dali namang pumasok sina Zoe at Iris. Edwin, Mr. Got, huwag gumawa ng anumang padalos-dalos. Kilala namin ang lalaking ito. Sino siya? Tanong ni Edwin. Siya si Levi Garrison. Nang marinig iyon, agad na nagliliyab sa galit si Edwin. So siya ang B***starred na nag-abandona sa inyo ni Evie. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1155. Hindi pa nila narinig nang banggitin niya kung sino siya, pero ngayon alam na nila, magiging si Jerry ay natatarantang nakatingin sa kanya. So siya ang hamak na iyon. Yung tipong lahat ng tao sa bansa ay tinatawag na duwag na kahihiyan. Agad namang tumalon si Zoe sa pagtatanggol ni Levi. Hindi niya kami pinabayaan. Hindi ba siya nandito ngayon? Nasaan siya noong ipinanganak mo si Evie? Nasaan siya nang harapin ang mga Garrison? Nasaan siya noong ikaw at si Emma Jones ay handang mamatay para sa kanya, at paano ang oras na palakihin mo ang bata ng mag-isa? Natahimik si Zoe sa sunod-sunod na tanong ni Edwin. Hindi niya maitatanggi ang katotohanan. Nakalimutan na siya ng mga Garrison, lumaki na ang bata, at ikaw na ngayon ang reyna ng corporate world. At ngayon, nagpakita na siya sa wakas. Nandito lang ang walang gulugad na lalaking ito dahil nawala na ang panganib. Hindi ba halata? Maniniwala ka pa ba talaga sa kanya? Sabi ni Edwin. Ako, napapikit si Zoe, lalagyan ng nobela. Maging si Iris ay napatingin kay Levi nang may pagkadismaya. Gaano man ka-urgent ang mga bagay niya, hindi niya dapat iniwan si Zoe sa mga panahon na kailangan niya. Kahit na kailangan niya, dapat ay sinabi niya sa kanya kung ano ang nangyayari. Nawala siya ng mahigit 1 taon at sa wakas ay nagpakita na siya ngayon. Ano ang punto kung gayon? Ano pa, nagpapakita siya sa oras na ito kaya sobrang kainahinala. Huwag mo siyang protektahan, Zoe. Tanong ni Edwin. Dapat ay tinatrato mo siya bilang isang estranghero o kahit isang patay na tao. Wala na siya. Hindi siya ito. Ang isang tulad niya ay hindi karapat-dapat sa iyong mga sakripisyo. Sumama din ang iba. Tama na, Zoe. Hindi kanya deserve. Humingi ng tawad si Levi kay Zoe. Sorry, Zoe. Pangalawang beses na kitang binaygo. Walang kahit anong salita ang makakapaglarawan sa aking nadarama. Ipinapangako kung wala ng pangatlong beses. Kung kaya ng paghingi ng tawad ang lahat, humingi na lang ako ng tawad sa bawat pagkakamaling nagawa ko. Kaya, pwede ba akong pumatay ng tao at magsabi ng sorry? Sigaw ni Edwin. Maging si Iris ay nagalit. Hindi ginawa ni Zoe ang lahat ng ito para lang marinig na sabihin mo sa kanya na nagsisisi ka. Wala kang puso, Levi. Nangangako ako na hindi na kita iiwan at ang baby, ako. Pinutol siya ni Iris. Tama na yan. Nasabi mo na yan minsan. Ang lahat ng iyon ay tungkol sa paggulo sa natitirang bahagi ng iyong buhay kasama si Zoe at pagbibigay sa kanya ng mundo, walang ibig sabihin nito noong wala ka lang para sa kanya habang siya ay nangganganak. Walang ideya si Levi kung gaano sila naging distansya ni Zoe sa kanyang pagkawala ng 1 at ilang taon, hindi niya alam kung gaano niya ito nasaktan. Kaya naman, walang saysay ang pagsisikap na ipaliwanag ang kanyang sarili. Hindi ko talaga sinasadyang iwan ka, Zoe. Bakit sa tingin mo bumalik ako? Maangas na tinitigan siya ni Jerry. Hindi mo ba bibigyan ng paliwanag si MS Lopez sa likod ng 1 taon mong pagliban? Sa tingin mo ba matatanggap ka niya ng ganon-ganon lang? Nilinggan din ni Zoe si Levi. Kanina pa siya naghihintay ng paliwanag, at sa wakas, dumating na ang araw na iyon. Well, ano pang hinihintay mo? Tanong ni Iris. Nasaan ka noong nakaraang taon? Anong ginawa mo? Sabihin sa amin ang lahat. May utang kang paliwanag kina Zoe at Evie kahit anong mangyari. Tumanggo si Zoe. Oo. Sakto namang sinabi ni Iris ang nasa isip ko. Humihingi ako ng paliwanag. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1156. Parehong masama ang tingin ni na Jerry at Edwin kay Levi. Na-curious sila kung anong kalokohan ang gagawin niya. Ako, nagsimulang mag-alinlangan si Levi. Ipagpatuloy mo. Hindi mo sasabihin na abala ka sa pagprotekta sa bansa, hindi ba? Well, pwede naman. Ang isang tulad niya ay maaaring makabuo ng kahit ano. Napatingin si Levi kay Zoe. Oo, pinoprotektahan ko talaga ang bansa.
Wala talaga akong choice. It was a top secret operation, kaya hindi ko masabi sa iyo ang tungkol dito. Pero pagkatapos niyang magsalita, galit na galit ang iilan sa kanila. Narinig mo ba iyon, Zoe? Punong-puno siya ng shitty. Iisipin na may kakayahan siyang sabihin na pinoprotektahan niya ang bansa. Nagalit si Edwin. Siya ay palaging mainit ang ulo, at lahat ng tao sa Oakland City ay natatakot sa kanyang pag-iral na para bang siya ay si Hades. Higit sa lahat, hinamak niya ang mga taong katulad ni Levi. Maging si Zoe ay nagdududa sa kanyang sinabi. Sabi ko gusto ko ng paliwanag. Hindi ko naman hiniling na manipulahin mo ako sa mga pangit mong palusot. Paos na wika ni Zoe na may luhang tumutulo sa kanyang mga mata. Kalimutan mo na, Zoe, sambit ni Edwin. Hindi na natin kailangang marinig ang paliwanag niya. Wala na siyang kinalaman sa inyo ni Evie. Walang kinalaman sa kanila. Ano ang ibig mong sabihin dyan? Akin na ang bata. Nagsimula ng magayos si Levi. For Livia Lopez ang pangalan ng bata. Naiintindihan mo ba? Sigaw ni Edwin. Nakalimutan ka na ni Zoe. Akala niya patay ka na. Nasaan ka noong siya ay nangganganak? Ginampanan mo ba ang isang tungkulin bilang isang ama? Anong ginagawa mo dito ngayon? How dare you come back, Levi Garrison? Papatayin kita, B*****starred ka. Isang galit na boses ang nagmula sa pasukan. Parehong dumating ang pamilya Lopez at Black. Sinubukan ni Meredith na hampasin si Levi gamit ang kanyang tungkod. Hindi, Lola. Pinigilan siya ni Zoe. Wala akong salita para sa iyo, Levi Garrison. How dare you show yourself and bother Zoe? Si Aaron at Caitlin ay labis na nagalit. Si Zoe na ngayon ang reyna ng corporate world. Siya rin ang diyosa ni Mr. Dale Lehman, ang pinuno ng ikatlong ranggo ng sinaunang pamilya ni Herodia. Malayo na siya sa liga mo. At ngayon babalik ka lang sa iyong asawa at anak. Gaano ka kawalan, Gie? Umalis ka dito. Tingnan mo ang sarili mo. Mukha kang refugee. Sa palagay mo ba ay hindi ka na para kay Zoe? Si Harry at ang iba ay nagpatuloy sa pagpapahiya kay Levi. Walang nagawa si Zoe para pigilan sila. Ang mga nakaraang aksyon ni Levi ay talagang lumampas sa linya. Kaya naman, pakiramdam niya ay may punto ang lahat. Ibigay mo sa akin ang bata. Inagaw ni Zoe si Forlivia kay Levi. Sinasabi ko sa iyo, Levi, inayos ni Mr. Dale Lehman na pakasalan ni Zoe si Jerry Gott, ang pangatlo sa Air Leaderboard. Wala kang swerte ngayon, nakangiting sabi ni Meredith. Mahal kong mga elder, isa lang ang hiling ko, gusto kong dalhin ni Evie ang apelyido ko, same time na pakiusap ni Jerry. Okay, kami na ang bahala dito. Kapag ikinasal ka na ni Zoe, papalitan ni Evie ang kanyang apelyido kay Gott. Oo, gagawin lang namin yan. Agad namang sumang-ayon sina Aaron, Caitlin, at iba pang miyembro ng pamilya. Sa harap pa lang ni Levi, nagplano silang palitan ang apelyido ng bata. Anyway, ang bata ay hindi kailanman isang Garrison sa simula. Ang bawat isa ay nagsimulang magtalakayan sa kanilang sarili, hindi pinapansin si Levi. Humihingi ka ba ng opinyon ko bago magdesisyon? Hiling niya. Ha? Ang iyong opinyon. Ano ang kinalaman nito sa iyo? Matagal nang patay ang tunay na ama ni Evie. Sino ka? Bakit kailangan namin ang iyong opinyon? Alisin mo siya dito. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1157. Malamig ang mukha ni Levi habang malinaw niyang biniibigkas ang bawat salita, huwag mo akong pilitin. Naglabas siya ng murderous aura habang nagsasalita. Pakiramdam ng mga tao sa paligid niya ay parang may mabigat na nakadikit sa kanilang dibdib, na nagpapahirap sa paghinga. Galit na galit si Meredith nang makita si Levi na kumikilos tulad ng isang mabangis na hayop. Ano, sasampalin mo ba ako? Nararamdaman ng lahat ang matinding pagnanais niyang pumatay ng tao, at parehong natarante sina Jerry at Edwin ng sandaling iyon. Ang lalaking nakatayo sa harapan nila ay nagbigay ng vibe ng isang makapangyarihang master. Pero hindi pwede yon. Alam namin ang lahat tungkol sa kanya. Walang paraan para maging master siya. Isang flash ng pagpatay ang sumilay sa mga mata ni Levi habang siya ay umungol. Papatayin ko ang sinumang magpapalit ng apelyido ng anak ko. Alam mo lang na hindi ako gumagawa ng mga walang kwentang salita. How dare you? Papalitan ko ang apelyido ni Evie sa gusto mo o hindi.
Siya ay tatawaging for Livia Gott mula ngayon. Ayan, sinabi ko na. Umungol si Edwin na halatang galit sa sinabi ni Levi. Ginoo, Lyman, ikaw ang ninong ni Zoe. Talagang may karapatan kang palitan ang apelyido ng bata. Sinabi ni Meredith at ng iba pa sa hindi magandang paraan. Papatayin mo ba ako? Pang-aasar niya habang tinutulak si Levi. Samantala, masaya si Meredith at iba pa nang makita ang sitwasyon. Alam nilang mainitin ang ulo ni Edwin, at kaya niyang gumawa ng mga bagay na kakilakilabot, kaya't kamatayan ang tanging kahihinatnan ni Levi sa pagpukaw sa kanya. Kapag nakaalis na sila, siguradong susuko na si Zoe. Ikaw ang humihingi nito. Sa sandaling iyon, halata ang galit ni Levi, at malapit na siyang pumatay ng tao. Isang buong taon na siyang namumuhay sa isang marahas na mundo, kaya madali siyang sumuko sa kanyang hangarin na pumatay ay sobrang irritable. Sa madaling salita si Levi ay parang baril ng pulbure na lubhang nasusunog. Ito ay kabalbalan. Sino siya sa palagay niya sinusubukang palitan ang apelyido ng aking anak? Sa sandaling iyon, dahan-daang lumapit sa kanya si Edwin at nginisyan, Tara. Di ba sabi mo papatayin mo ako? Gumawa ng isang hakbang, pagkatapos mamatay. Angal ng huli. Habang sinasabi niya ito, isang marahas, nangingibabaw na aura ang pumuno sa espasyo. How he wished he could kill Edwin on the spot. Kasabay nito, isang matinding takot ang bumalot kay Edwin. Sa pagtingin sa mukha ni Levi, naramdaman ni Edwin na parang papatayin siya sa lalong madaling panahon. Kaya naman biglang nagbago ang ekspresyon niya. Levi Garrison. Biglang sumigaw ang isang boses sa pinakakritikal na sandali. Sumugod si Emma at hinaranggan ang daan ni Levi. Pagkatapos, binigyan siya ng isang sampal sa kanyang mukha. Ikaw na walang galang anak. How dare you bumalik? Anong ginagawa mo? Nabaliw ka na ba? Nagdilim ang mukha ng huli, ngunit napaharap siya ng husto habang nakatingin sa kanyang ina. Wala siyang sinisisi. Tulad ng maraming iba pang mga sundalo, maraming bagay ang wala sa kanilang kontrol. Hindi sila naiintindihan ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Gayunpaman, ang ilang mga bagay ay mga lihim na hindi maaaring sabihin sa sinuman, at dahil doon, ang kanilang mga kamay ay nakatali. Bakit ka bumalik? Kinalimutan ka na ni Zoe. Ikakasal na siya sa iba at malapit na siyang mamuhay ng masaya. Nandito ka ba para sirain ang relasyon nila? Galit na saway ni Emma. Sa totoo lang, hindi niya sinusubukang punahin si Levi ngunit talagang pinoprotektahan niya ito. Kung talagang gumawa siya ng hakbang kanina, pinatay na siya ni Edwin. Kaya naman gumawa siya ng aksyon para protektahan ang kanyang anak. Noong sinampal siya ni Emma kanina, baka nasaktan siya nito sa pisikal, pero masakit din sa puso niya na gawin iyon. Maliban na lang kung mamatay ako, hindi ko hahayaang baguhin ng sino man ang apelyido ng aking anak. Giit ni Levi. Sige, let me ask you this, nasaan ka noong ipinanganak si Evie? Nasaan ka noong tumayo si Zoe sa harap ng mga pintuan ng pamilya Garrison, tinutupad ang kanyang pangako? Tanungin mo ang sarili mo, may karapatan ka ba talagang maging asawa at ama nila? Tanong ni Emma. Kasabay nito, iyak nang iyak si Zoe nang sabihin niyang, hindi mo man lang ako binigyan ng paliwanag. Sundan mo ako pabalik sa pamilyang Garrison sa Oakland City, Zoe. Bibigyan kita ng paliwanag. Nagniningning ang lamig sa mga mata ni Levi habang nagsasalita. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1158. Hindi niya maaaring pabayaan ang usapan sa pamilyang Garrison mula sa Oakland City ng ganoon kadali. At saka, gusto niyang bigyan ng paliwanag si Zoe at linisin din ang pangalan ng kanyang ina. Tatlo sa mga bagay na ito ay maaaring malutas ng magkasama. Gayunpaman, nagulat ang lahat sa kanyang sinabi. Bumalik sa Oakland City. Sa pamilyang Garrison. Baliw ba ang lalaking ito? Sa wakas ay nakalimutan na ito ng pamilyang Garrison, ngunit tila sabi na sabik siyang mapatay ang sarili. Iyan ang pinakamakapangyarihang sinaunang pamilya ni Erudia. Maging si Dale Lyman ay kailangang magpakita ng paggalang sa kanila. Sinulyapan ni Zoe si Levi na may pagtataka sa mukha. Ikaw, bakit mo gustong pumunta sa pamilyang Garrison? Hindi mo ba ako dapat bigyan ng paliwanag? Ano ang kinalaman nito sa kanila? Zoe, bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. If I can't give you a perfect explanation,
I'll live on my own, anito habang nakatingin sa kanya ng may pag-asa. Sino ka sa tingin mo? Isa pang pagkakataon. Karapat-dapat ka rin ba? Ang mga tao mula sa mga pamilyang Lopez at Black ay nagsimulang magbulungan nang marinig ang kanyang sinabi. Si Levi ay hindi nakagawa ng anumang pag-unlad. Ito ay palaging ang parehong mga bagay na nagmumula sa kanya. Pero may lakas pa rin siyang loob na humingi ng isa pang pagkakataon sa ganitong sitwasyon. Maya-maya, kumislap ang mga mata ni Emma nang may pumasok na ideya sa kanyang isipan. Natatakot siya na si Levi ay kumilos ng basta-basta at gumawa ng kalokohan. Kaya naman, nagsalita siya, hindi. Zoe, hindi mo na siya mabibigyan ng chance. Ang ginawa niya sa pagkakataong ito ay hindi mapapatawad. Si Emma ay talagang mapilit dahil gusto niyang protektahan ang kanyang anak. Then Edwin said while looking at Zoe, "Your father arranged this wedding, Zoe. Kung bibigyan mo siya ng pagkakataon, siguradong magagalit ang iyong ama." Ay, nauutol niyang sabi habang nasa dilema. Sa sandaling iyon, sumigaw si Jerry, "Ako, si Jerry Gott, ay palaging isang passive na tao. Impulsively act ko kanina. Gayunpaman, nais kong ibigay ang aking mga pagpapala. Kaya bakit hindi na lang tayo pumunta sa Oakland City at tingnan kung ano ang masasabi niya para sa kanyang sarili kung tutuusin, kasalanan ang pagsira sa kasal ng isang tao." Nagningning ang mga mata ng lahat nang marinig ang sinabi ni Jerry. Anong gentleman? Tiyak na pinili ni Mr. Lehman ang tamang tao. Well, since si Jerry na mismo ang nagsabi, gagawin namin ang hiling mo. Pupunta tayo sa Oakland City at tingnan natin kung anong klaseng paliwanag ang ibibigay mo kay Zoe, sagot ni Edwin. Lahat sila ay tumigil sa pagtatalo pagkatapos noon. Although, may kondisyon ako. Bago mo kami bigyan ng paliwanag, bawal kong makita si Zoe at ang anak mo, agad na dagdag ni Aaron. Lahat kayo ay hindi dapat mag-alala. Dadalhin ko si Zoe at ang bata sa tirahan ng Lehman. Kahit gaano pa siya kalakas, hindi siya makapasok. Pagkatapos noon, umalis si Levi kasama si Emma habang si Zoe at ang iba ay tumungo sa Oakland City. Anong ginagawa mo? Ang pamilyang Garrison ay hindi itinuloy ang bagay na ito, ngunit ikaw ay pupunta sa kanila ng mag-isa. Sabik na sabik si Emma kahit nagbago ang tono niya. Gayunpaman, ngumiti si Levi at sumagot, "Nay, hindi lang ako dapat pumunta. Kailangan mo rin. Nakalimutan mo na ba ang pangarap mo? Lalagyan ng nobela." Ang panaginip ko na yon ay wishful thinking lang. Hinding-hindi ito magkakatotoo, lalo na nung ilang taon na wala ang anak ko. Tsaka wala naman ako. Paano ko matutupad ang pangarap ko sa mundo? Tuparin ko na ang pangarap mo sa pagkakataong ito, Nay. Dapat kang maghanda, at pagkatapos ay pupunta tayo sa Oakland City. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay gagawa siya ng hakbang laban sa pamilyang Garrison. O sige, ngayon o hindi na. Nagpa siya si Emma noon at doon na siya ay mamatay kasama ang kanyang anak. Pagkatapos, tinipon ni Levi si Asher Dragon at iba pa. Asher Dragon, malapit na tayong magtungo sa Oakland City. Handa ka na ba? Tanong niya. Kailangan niyang ayusin ang sarili niyang mga usapan pati na rin ang Asher Dragon habang nasa Oakland City. Natahimik sandali ang huli bago sumagot, "Oo. Narito ako, Pamilya Stewart." Nag-alab ang kanyang mga mata sa galit sa pag-iisip kay Curtis at sa kasintahang nagtataksil sa kanya. Pinanatili niya ito sa loob ng napakaraming taon, naghihintay sa araw na siya ay sapat na malakas. Ngayon, sa wakas ay dumating na ang araw. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1159. Unang dumating si Zoe at ang iba pa sa Oakland City, at pansamantala silang nanatili sa tirahan ng Lehman. Nakita nila ang isang makapangyarihang matandang lalaki na nakaupo doon nang makapasok sila, lalagyan ng nobela. Bagamat siya ay nakaupo, ang kanyang aura ay sobrang nakakatakot at mabigat na ang lahat ay nahihirapang huminga. Si Dale Lehman, ang pinuno ng ikatlong sinaunang pamilya kay Herodia. Sa mata ng isang ordinaryong tao, para siyang Diyos. Bumalik na ang B***starred na iyon. Dumura si Dale. Bilang isang mapurol at matuwid na tao, nagustuhan niya ang pagkatao ni Zoe. Kasabay nito, naiinis siya kay Levi dahil sa pag-abandona sa kanyang asawa at anak. Oo,
Sinubukan pa niyang sirain ang engagement na binalak mo at kunin ang anak niya, sabi ni Edwin. Pinandilatan siya ni Dale at nagtanong, saan napunta ang ugali mo? Hindi ba dapat binali mo ang kanyang mga paa sa paggawa nito? Napakamot ng ulo ang huli. Pare, pipilitin ko sana siya, pero sabi ni Jerry, tingnan natin kung anong klaseng paliwanag ang ibibigay niya kay Zoe. Maginoo naman si Jerry, at gusto niyang ibigay ang kanyang mga pagpapala. Nang marinig iyon, napangisi si Dale, Humph. Anong klaseng paliwanag ang maibibigay ng walang hiyang tulad niya? Katulad lang siya ng kanyang ama. Gagawin nila ang lahat makuha lang ang gusto nila. Sobra-sobra na ang mga palusot na binibigay nila. At saka, paano kung binigyan siya ng paliwanag? Sapat na ba siya para sa anak ko? Based on his identity and his background, do you really think he's worthy? Pagkatapos ay iniban niya ang paksa. Maliban na alam kong siya ang magiging young master ng angkan ng Garrison, hindi ko siya tatanggapin. Kailangan niyang ipakita sa akin na kaya niya kung talagang gusto niyang bumalik sa asawa at anak niya. Hindi ko siya masabi, matatanggap kung hindi ako kontento. Alam ni Zoe na masama nang makitang itim sa galit ang mukha ng kanyang ninong. Gayunpaman, wala siyang lakas ng loob na kontrahin ang sinabi nito. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang taong may kabutihan at prestihiyo. Lahat ng ginawa niya ay para sa kanya. Narinig ko na gusto niyang pumunta sa tirahan ng Garrison. Tanong ni Dale. Oo, parang gusto niyang pumunta doon para bigyan ng paliwanag si Zoe. Kahit na, hindi ko alam kung ano iyon. Sige, kung ganoon, hihintayin natin kung ano ang eksaktong gagawin niya, galit na sabi ni Dale. Samantala, dumating si Levi at ang kanilang grupo sa Oakland City. First time niya dito. Well, technically, nakatanggap siya ng mga parangal ng hindi ilang beses, ngunit tinatanggap niya ito sa bawat oras. Nandito ako, at narito ako para manakop. Si Asher Dragon ay tila isang ganap na kakaibang tao sa sandaling ito ay tumuntong sa Oakland City. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao. Bumalik ako. Nandito ako para bawiin ang pag-aari ko. Curtis, Eldora at Lolo. Ready na ba kayo guys? Boss, pupunta ba tayo sa Garrison Residence? Tanong ni Kirin. Hindi, kailangan muna nating tulungan si Asher Dragon na asikasuhin ang kanyang bagay. Mamaya ko na lang haharapin ang akin. Laging ganyan si Levi, inuuna ang ibabago ang sarili niya. Sige, maraming salamat boss. Ang mga luha ng kagalakan ay nakatakas sa mga mata ni Asher Dragon dahil matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Hindi nagtagal ay nakarating sa pamilya Garrison ang balita tungkol sa pagbabalik ni Levi. Ano, talagang bumangon siya? Gulat na tanong ni Tyrone. Naisip niya na habang buhay si Levi ay magtatago at hindi na magpapakita pa ng mukha. Hindi lang siya muling lumitaw, ngunit plano pa niyang pumunta sa amin. Sagot ni Damian. May death wish ba siya? Nanlamig ang mga mata ni Tyrone habang nagsasalita. Hindi ko alam, pero base sa narinig kong balita, mukhang miserable si Levi, para siyang refugee. Narinig ko pa na umubo siya ng dugo pagkatapos ng may tumulak sa kanya, the latter said. Marahil ay may patunay siya kay Zoe sa pamamagitan ng pagpunta rito marahil para patunayan na hindi siya actress. Ngumuso si Tyrone, ha? Ginagamit ang pamilyang Garrison para patunayan ang sarili. Ang muwang niya, sige. Dahil nasa Oakland City siya, sisiguraduhin naming hindi na siya makakaalis. Siya ay naging mamamatay tao sa pag-iisip. Hindi ko na si Levi sa pagkakataong ito. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1160. Nalaman ng maraming tao na muling lumitaw si Levi at nagplanong magtungo sa Oakland City. Para naman kay Tiffany, natuwa siya nang malaman niya iyon. Si Martin, sa kabilang banda, ay labis na nasasabik nang marinig ang balita. Ang kanyang reputasyon ay nasira sa loob lamang ng isang taon, at ang kanyang pwesto sa air leaderboard ay bumagsak mula sa pangalawang pwesto hanggang sa ika-17 pwesto. Pinahiya siya ng lahat sa loob ng Oakland City dahil hindi niya kayang panghawakan si Levi. Si Martin ay nagdusa sa lahat ng mga insulto at pamumuna sa buong panahon. Unti-unti, naging tahimik siya at may posibilidad na isara ang sarili sa mundo. Maging ang pamilya Preston ay naisip na siya ay nabaliw. Dahil doon, nanunuya si Martin at sinabing, ngayong nandito na siya,
mauunawaan ninyo ang lahat sa wakas. Inaasahan niyang makita si Levi na gumawa ng kaguluhan sa Oakland City upang sa wakas ay maunawaan ang mga mayabang at walang pakundangan na mga tao na palaging may mas malakas na tao. Sa kabaligtaran, ang lahat ng iba pang mga kilalang pamilya ay naghihintay para kay Levi na gumawa ng kalokohan sa kanyang sarili nang mabalitaan nilang pupunta siya sa Oakland City. Kung tutuusin, siya na ang nakikitang kahihiyan noong nakaraang taon. Ang pangalang Levi Garrison ay naging isang pang-uri upang ilarawan ang mga lalaking kaawa-awa at irresponsible. Samantala, pinangunahan ng tinaguriang kalunos-lunos na lalaki ang kanilang grupo ng mga tao nang makasalubong nila ang 4 na taong nakamaskara. Ang mga maskara ay nagmukhang malamig at nakakatakot, bawat isa sa kanila ay nagbibigay ng nakamamatay na aura. Ito ay si Azure at ang kanyang 3 alagad si Nazar, Bolgan, at Talon. Windsor, nakangiting tawag ni Levi. Hindi masama, ang galing mo. Kahit ilang salita lang ang sinabi ni Windsor, talagang pinupuri niya ang kontribusyon ni Levi sa pagtanggal sa Blood King Palace. Maraming salamat sa pag-aalaga sa aking ina at sa aking asawa. I owe a favor now, sabi ng una habang nakayuko ng malalim. Kung hindi dahil sa kanya, si Zoe at ang iba pa ay nasa malaking panganib. Ang pinakamaliit na magagawa ay yumuko sa kanya, lalagyan ng nobela. Tinitigan siya ni Windsor bago tumanggo. Talagang may utang ka sa akin, pwede mo na itong ibalik ngayon. Ang iba sa kanila ay hindi nakaimik. Hindi nila inaasahan na ganoon kadirekta si Windsor. Natigilan si Levi saglit habang sumagot, paano ko ibabalik ang pabor? Tanggapin mo ang hamon ko. Determinado na sabi ni Windsor. All these years, hindi siya nasisiyahan sa una. Si Levi ay hindi kasing lakas ko. Ako dapat ang tinawag na God of War, hindi siya. 12-12 beses na niyang hinamon ang huli, ngunit walang pakialam ang huli sa mga ranggo at tatanggihan siya sa bawat pagkakataon. Walang pinagkaiba kahit hawakan ko ang kutsilyo sa leeg niya. Tatanggihan pa rin niya ang hamon. Kaya naman hindi nagkaroon ng pagkakataon si Windsor na patunayan na mas malakas siya kay Levi. Ngayon, sa wakas ay narito na ang kanyang pagkakataon. Actually, if you want my position, I can definitely let you have it. Napakalaking pabor ang utang ko sa iyo. Sabi ni Levi sa kanya. Hindi, hayaan mo na ako. Mababa ba ang tingin mo sa akin? Kukunin ko ito sa aking sariling mga kakayahan. Hindi ko kailangan na hayaan mo ako. Ang mga salita ni Levi ay nagdulot sa kanya ng galit. Napaawang ang labi ng una at sinabing, hindi, mali ang pagkakaintindi mo sa akin. Masyadong malaki ang pabor na utang ko sa iyo. Pakiramdam ko ay hindi ko ito mababayaran ng buo kahit na tinanggap ko ang iyong hamon. Hindi ko kailangan na ibalik mo ang pabor. I just want you to accept the challenge and let us fight, malamig na sagot ni Windsor. Sa sandaling iyon, si Asher Dragon, Zar, at ang iba pa ay naging balisa habang pinapanood nila ang eksena. Nais nilang malaman sa kanilang sarili kung sino rin ang mas malakas. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang opinyon at naisip na pareho silang nasa parehong antas, kaya lahat sila ay interesadong makita kung sino talaga ang mas malakas. Umalis na walang choice, huminga ng malalim si Levi bago pumayag. Okay, makita ko ang hamon mo. Malaki. Kung matalo ka, kailangan mong ibigay sa akin ang iyong titulo. Kapag natalo ako, habang buhay kong susundin ang utos mo, sabi ni Windsor habang may masamang kinang na sumilay sa kanyang mga mata.